Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sino mang sumampalatay sa Kanya ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalatay sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon po hanggang ngayon ay pastoral visit sa San Roque Parish Catholic Church. Ang ating lubhang kagalang-galang obispo, Roberto C. Malyari, ay magmimisa mamayang 5:30 doon sa simbahan ng parokya ng Quiapo. Kanina pang umaga, nagkaroon po kami ng usapan o colloquium. Nagpaalam po ako sa kanya, sabi ko, Bishop, ako po ay makikipananghali kay Father Mako. Birthday po niya ngayon. At pagkatapos po ay magdiriwang na ikawalong araw na nobena sa Immaculate Conception Parish Shrine of the Holy Face of Jesus of Manopelo. Alam po ninyo, nito nakalipas na mga araw, madalas na napupunta niyo lingkod sa ating bahay dalanginan. At kapag ka nagpupunta po ako rito, pinipicturean ko po yung simbahan, malinis ba, maayos ba, pinadadala ko kay Father Richard. Kaya Father Richard, ngayon, nang makita ko ang ating simbahan, yung dating 9.92 na binibigay na grade na inyong lingkod in a scale of 10, 9.97.6. Ibig sabihin na kaya mataas po. Palakpakan po natin, malinis ang ating simbahan. Kasi po, at random na nagpupunta niyo lingkod sa mga iba't ibang simbahan. Kasi isipin niyo mabuti, meron po mga simbahan, babanggit na po ako ng diocese, doon sa Tarlac, sa diocese ng Urdaneta, mukhang hindi po imaabot sa 9 ang kalinisan ng kanilang simbahan. Kaya ko po ito ginagawa para maging inspiration para sa mga parish priest na talaga magkaroon ng malinis at kaaya-ayang simbahan. Isang simbahan po sa diocese ng Tarlac ay binigyan ko po ng 10. Aling simbahan ito? Yung Our Lady of Peace, doon po sa La Paz, Tarlac. Pag magawi po kayo doon, meticulously clean, malinis po. Minsan, nadaan po ako doon, nakita ko yung parish priest at yung kanyang katuwang na pari na naglilinis ng simbahan kasama yung mga laiko. Kaya napakaganda talagang tingnan kung ating simbahan ay malinis. Pinili po ninyong lingkod na ngayong September 14 ang maging misa kasi next year, yung 14, kapistahan ng pagpaparangal sa krus. September 15, Our Lady of Sorrows. Tapos September 16, anibersaryo ng pagdating ng imahe ng banal na mukha ni Jesus dito sa ating parokya. Sa dinami-dami po ng nice share na nilingkod, pipilitin ko po na sa loob ng 9 minutes ay maibahagi sa pamagitan lamang po ng kapirasong papel na ito ang homilya sa araw na ito. Kasi sabi po ni Pope Francis, kung kayo'y mag-homily, 8 minutes lang. Kasi yung first 5 minutes, nakikinig pa yung mga nagsisimba. After that, yung iba, inaantok na. 7, 8, 9. Pero naniniwala naman ako,
Kahit na 9 minutes times 3, 27 minutes, naniniwala ako na makikinig at makikinig kayo sapagkat ibabahaging ito, yung iba'y replay na lamang. Kaya lang, kahit na replay, mari nating makalimutan. Maraming taon na ngayon na nakalilipas, 1981. Naku, Father, 1981. Ngayon ay 2024. Ang yung lingkod ay Paris Priest doon sa bayan ng Rizal. Doon sa harapan ng terminal ng Baliwag, sa Kabanatuan, ay mayroon isang lalaki, nakaputi ng damit at nakaitim ng pantalon at nakitim ng sapatos. May hawak-hawak po siyang megaphone at magugulat ka na lamang kasi bigla siyang sisigaw, "Magsisi na kayo! Sapagkat malapit na ang katapusan ng daigdig, sapagkat gayon na lamang ang pag-amalan Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kanyang bugto na anak upang sino mang sumampalatay sa Kanya ay huwag mapahamak kundi bagkus magkaroon ng kaligtasan." John 3:16. Tinatandaan ng mga nakikinig, John 3:16. Nilurok nila, tinayaan nila sa huweteng, ang lumabas, 4:17. Kaya, huwag po ninyong tatayan yung John 3:16. So, nakakatawag pansin. Hindi ko po alam kung Katoliko siya, pero kahit na 33 years na nakalipas, ito ay nakatuon pa rin sa pansin ng inyong lingkod. So, naghahanda tayo sa kapistahan ng banal na mukha ni Jesus. At gustong-gusto ko po magbahagi. Kanina nga pong umaga, nagkaroon po ng kolokyum, may inyong lingkod. Tuwing kinokolokyum po ako na obispo, kinakabahan po ako. Kasi po noong February 15, 2001, dito pa po ako, nakolokyum po ako na obispo. At makalipas po ang kulang-kulang 2 buwan, nalipat po ako sa Nampik 2. Ito po kasi Nampik 1, yung kuya po Nampik 2. Kanina po kinilokyum na naman ako. Kinakabahan na naman ako. Ang lipatan po ay 2025. Baka na maaga. Sa loob-loob ko lang po yan. Kaya kinakabahan po ang inyong lingkod. At ang sabi ni Bishop, Father Bonnie, kapistahan pa lang ngayon. Wala pa po 3 minutes yun. Ano bang isi-share mo doon sa mga nagsisimba sa kuya po? Ito po, Bishop. Narinig na niyo ito pero hindi pa pala naririnig. Mayroong isang binata na bigo, nasawi sa pag-ibig. So, forlorn siya. At dahil siya nasawi sa pag-ibig, meron silang puno ng niyog. Itong binatang Pedro pumanik doon sa taas ng puno ng niyog. Ang sabi ng kanyang mga kaibigan, mga barkada, Pedro, bumaba ka dyan, marami ka pang makikita na magagandang dilag. Hindi. Kahit anong gawin ninyo, hindi ako bababa, ang taas-taas ng puno. Nagpunta sila doon sa hepe na pulis. Hepe, may problema po kami. Ano yan? Sabi ni hepe, si Pedro, ayaw bumaba ang taas-taas. Hindi daw siya bababa doon. Ako ang bahala dyan. Sabi ni hepe, may baril si hepe, 45. Pedro, pag hindi ka bumaba dyan, magpapaputok ako ng 6 na bala, mabibingi ka, mahuhulog ka dyan. Hindi ako bababa dito. Bang, 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 bang. Hindi bumaba. Nako, malaking problema. Nagpunta sila sa hepe ng bumbero. Siguro may magagawa ito, sabi ng mga tao. Hepe, si hepe ng pulis hindi napababa doon si Pedro. Baka matulungan pa niyo. Sige, dadaling ko yung fire truck. Kaya dinala niya yung fire truck at tinutong na, Pedro, itong tubig na ito, malakas ito. Pag hindi ka bumaba dyan, bobombahin kita ng tubig. Hindi ako bababa dito. Sa madaling sabi, binombo siya ng tubig, naubos si Santangke, hindi rin napababa si Pedro. Naku, desperado na yung mga tao. Nagpunta sila doon sa pari. Sabi, Father, may problema po kami. Anong problema? Yung po kasing si Hepe, hindi napababa si Pedro doon at yung Hepe din ng bombero hindi napababa. Akong bahala dyan, sabi ng pari. Kumuha ng gulok yung pari. Hawak-hawak, tumayo doon sa harapan ng puno ng niyog. Alam po ba ninyo, bumaba si Pedro. Nagtataka yung mga tao. Father, hindi naman po kayo nagsalita. Gumanon lang kayo, nag-cruise lang kayo. Bumaba na. Kasi nakuha ni Pedro yung mensahe ko. Ano yung mensahe? Pag hindi ka bumaba dyan, puputulin ko yung puno. Kaya bumaba si Pedro doon. So, nagpo-cruise tayo. Napakahalaga, hindi ba? John 3:16, kapag tayo nagko-cruise, ipinaalala sa atin na merong namatay once and for all doon sa krus. Pagkamahal ng araw, meron tayong mga pabasa. At pinanonood natin na isa sa epic movie ni Mel Gibson. Yung original movie na ito, The Passion of the Christ, Hebrew.
Ang sabi ng mga taga-Hollywood, hindi kikita yan. Sino nga makukinig dyan sa Hebrew na yung, pero ginawa niyang English. At yung isang bahagi doon sa pelikula The Passion of the Christ, gadambuhalang luha ay bumagsak sa lupa. Ang luhang ito ay nagmula sa mukha ng Diyos. Sapagkat ibinigay niya kanya kaisa-isang butong na anak para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ganon tayo kamahal ng Diyos na hindi niya inilantala ng kanyang anak ay maparusahan na tulad ng isang kriminal na ipako sa krus. For God so loved the world. Kaya nga, kung minamahal natin ang Diyos, dapat ito'y nakikita sa pagmamahal natin sa kapwa. Doon naman sa Les Miserables, yung huling bahagi doon is to love another person is to see the face of God. Marami na tayong alam hinggil sa krus ni Kristo. Pero kung mahal natin ating daigdig, dapat maunawaan din natin na kung ano ang meron sa daigdig, minamahal natin. Si Pope Francis, alam po ninyo, mag-88 na po siya sa December 17. We can never tell at his age na 88, baka 1 or 2 years, may awang poon kung hindi siya magre-resign o anumang mangyari, hindi po natin maiwasan na siyempre tumatanda na po si Pope Francis. Kung abutin po siya ng 100, buhay pa tayo, praise the Lord. Meron siyang huling aklat, matagal na, Laudato Si. Ano tong Laudato Si? Praise be. Our common home, itong daigdig, hindi nyo ba napapansin na ang dami ng mga trahedya na nagaganap sa atin, super lakas ng bagyo noong 2013, si Yolanda. Dumating si Pope Francis dito almost 2 years after kasi kahit na hindi siya dumating after the bagyo, dumating siya rito upang ipakita niya ang kanyang solidarity sa atin. Alak. Sino ba umiinom dito ng alak? Magtaas po ng kamay, wag po mahiya. Ayan. Kami po mga pare umiinom ng alak. Matanong ko lang po, sino-sino po ba mga hindi taga-kuya po? Ayan. Yung hindi taga ng Pikwan. Taas nga pong kamay. Yung mga hindi taga ng Pikwan. Ayan. Welcome po kayo. Ito po kasi ay hindi lamang para sa mga taga ng Pikwan, kundi sa lahat po ng mga deboto ng banal na mukha ni Jesus. Alak. Ano ba ibig sabihin ng ata? Ating linangin, ating kalikasan. Ang dami na nating nangyayari sa daigdig. Meron tayong global warming, climate change, pagbaha na napakarami. Kamakailan lamang bumaha sa likab. Isa sa basin pagka bumabaha. Merong araw tayong tinatawag na wow, siga. Yung mga teachers, alam nila, meron silang logo sa school, wow, siga. Ano yung wow? War on waste. Basura dapat itapon sa wastong lugar. Siga. School in a garden. Kag-aya-ayang tingnan kung ating paaralan ay nasa garden. Kaya nga, we call this earth our home. At ano naman yung home? Happy on my existence. Happy on my earth. Tayo naninirahan dito sa ibaba ng lupa, kaya dapat lamang na gamitin natin ang ating kakayanan na mapangalagaan ang ating kalikasan kung gaano minahal ni Jesus ang sambayanan, gayon din naman na tayo dapat mahalin ang sanlibutan na ating tinitirhan. Kaya nga, ginigilit minamahal ko mga kapatid sa ating pananampalataya, hari nawa sa pagninilay-nilay natin, ngayong ginugunita natin ang pagpaparangal sa banal na krus, maalala natin na merong namatay once and for all sa krus na yon para tubusin ang bawat isa sa atin. Minamahal ko mga kapatid, patuloy tayong mahalin ang ating kapwa. To love another person is to see the face of God. Pagka minamahal natin ating kapwa, nakikita natin ang mukha ng Diyos. Holy face of Jesus, have mercy on all of us.